Hello, good afternoon po sa ating lahat. Tayo po muna ay manalangin. Panginoon, maraming salamat o Diyos sa pagkakataon na ito na kung saan po ay amin nga pong mapapakinggan at pag-aaralan ang iyong banal na salita na tunay nga po ng salita mo Diyos ang siyang nagbibigay buhay, kalakasan, pag-asa. Kaya dalangin ko, God, patuloy na mangusap ka, buksan mo espiritual na pangunawa ng aking mga kapatid. Banal na Espiritu, salamat din po sa iyong presensya, sa pangalan ni Jesus. Amen. Makakuha po na po tayo lahat sa presensya po ng Panginoon. So praise the Lord. So sa hapon po na ito, ang ating pong pag-aaralan, it is about believers' daily duty. Sa isang mananampalataya, may mga bagay-bagay po tayong dapat gawin para ipakita na tunay nga po na tayo po ay may Diyos sa ating buhay. Our text, it is found in Hebrews 3, verses 12 to 13. Yan po yung text po natin sa hapon na ito. It is found in Hebrews 3, verses 12 to 13. Sabi po dyan sa kanyang banal na salita, "See to it, brothers." Pag sinabi pong brothers, kasali na po rin tayo dito, mga kapatid, mga sisters. "See to it, brothers, that none of you has a sinful, unbelieving heart that turns away from the living God." Kaya siguraduhin po natin na yung klase ng puso na meron tayo. Hindi po ito yung isang puso na lumalayo sa Panginoon, na hindi nananalig sa Panginoon. Kaya tingnan po natin. And then sabi niya sa verse 13, "But encourage one another daily." Ayan. Encourage one another daily. Kasi alam po natin na sa mundong ito, special po ang buhay po natin. Malayo po tayo sa ating mga mahal sa buhay, sa mga pamilya. Minsan nandun yung homesickness, nandun na yung mind natin ay nakakarating sa Pilipinas. So marami pong mga nakapagbibigay po sa atin ng kalungkutan. Pero sabi kanina ng isa nating kapatid, masaya tayo dahil nasa presensya ng Panginoon. At tunay nga po, dahil kung tayo po ay nasa presensya ng Panginoon, nandun ang kagalakan. So sabi niya, encourage one another daily. Daily. Kaya nga yung title po ng ating pag-uusapan ay Believers' Daily Duty. Dito rin sabi, encourage one another daily, as long as it is called today, so that none of you may be hardened by sin's deceitfulness. Okay. So, titingnan po natin sa salita ng Panginoon, ano nga ba? What are those believers' daily duties na kinakailangan gawin natin? So, umpisahan po natin. Number 1, ito na yung tinatawag na prayer. Yan, panalangin. Kumusta na po yung ating prayer life? Nananalangin po ba tayo sa umaga pagkagising? No? Sa gabi bago matulog? Kailangan po ang panalangin. At ang panalangin ay galing sa puso. Hindi na yung binememorize natin, yung ating prayer, gumagamit tayo ng mga prayer book, hindi na po. Galing sa puso yung ating panalangin. And Psalm 88 verse 9, as our supporting verse, sabi dyan, "My eyes are dim with grief. I call to you, Lord, every day. I spread out my hands to you." Na nagpapatunay lamang na ang panalangin, ang pagtawag sa Diyos ay every day. Katulad din po ng pagkain, di ba? Kung hindi tayo kumakain, magugutom ka, maghihina ka. Ganun din po, dahil ang prayer, tayo po ay naniniwala that prayer is powerful. Sinasagot ni Lord ang ating mga panalangin. No? Yung bang simple prayer lang. Actually, we are blessed with Sister Jessa. Kasi nga, nag-text siya kanina, sabi niya, "Pastora, tuloy ba tayo?" Kasi ang usapan namin, kasi nga DTC student siya, so sabi ko sa kanya, umpisahan natin mag-OGT. Dahil tapos na tayo sa evangelism, apply natin ngayon yung evangelism. So, umpisahan natin sa Monday, yun yung alam kong sinabi ko sa kanya last week. Medyo nakalimutan ko dahil medyo busy ako, but she reminded me, nag-text siya ng mga 10, mga past 10, and then sabi niya, "Sis asking, Pastora, tutuloy ba tayo?" And then sabi ko, "Ay, oo pala." Sinabi ko pala sa kapatid na ito na we're going to start our evangelization doon sa Central.
So sabi ko, okay, 11 o'clock. So kita tayo doon. So naghintayan kami, and then habang nandun ako, nilibot ko yung World 1. Actually, talagang wala kang makikita yung mga nandun na kababayan natin. Yun bang sila yung mga umalis lang siguro sandali sa mga amo para mag-remit, para may bilhin, no? Pero hindi nila mga day off kasi nagmamadali sila. So sabi ko, ay, walang mahagilap dito. But anyway, magandang mag-ikot-ikot. So sa dinami-dami ko ng tao, grupo po ni na Sister Lisa, yung una namin nakita doon. Mismo sa first floor, doon sa malapit sa may CR, nandun sila. Kasi hinihintay niya yung mga kapatiran na mga baguhan na umattend dito, and then, ayan, sasamahan niya doon para dadalhin doon sa consulate para mag-seminar. So doon yung first meeting namin, habang kami ay papunta doon sa Blackman. Kasi ang kapatid natin, mula noong dumating siya, talagang church lang at saka employment. So alam ko na hindi niya alam ang Blackman, hindi niya alam yung Statue Square. So, sabi ko, ito na yung chance. Halika para. So habang naglalakad kami, sinasabi ko sa kanya dito, pag araw ng linggo, close itong road na ito, maraming Pilipinang mga nagtatambay. Dito kami nag-i-street preaching yan, dinala ko siya sa Blackman. And then sabi ko, sige picture. And then, yung grupo na naman ni na Sister Lisa yung kasalubong namin. Sabi, nagkakasalubungan tayo dito But praise the Lord, dahil napansin ko na si Sister nung tayo nagpipicture na medyo umalaligid si Sister Laila. So sabi ko, oy, nandun, and then umupo siya doon. Which is actually, we are praying na, Lord, magbigay ka naman po ng isang kaluluwa kasi first time po namin pupunta at mag-i-evangelize. And we are looking for it. So nakita ko po kung paano po sinagot ni Lord. Yung simple prayer ba? Na andun yung hungerness namin, sabi namin, Lord, kahit na isa lang. And then actually, nung dumating kami dito, sabi ko sa kanya, di bale, no, we just continue to pray. So sabi ko sa kanya, o nakuha namin yung WhatsApp. No. And then sabi ko sa kanya, ay kaso meron tayong nakalimutan kako. Nung papasok na kami ng MTR, sabi ko kay Sister Jessa, meron tayong nakalimutan na ginawa natin sa pag-i-evangelize. Nakalimutan natin ipag-pray si Sister Laila. Yun, ang sabi ko. Lord, hindi po namin siya na ipag-pray kanina. But anyway, God knows it. Kasi mamaya ipag-pray natin si Sister Laila. Hindi man natin na ipag-pray kanina doon sa may Blackman. Pero salamat dahil talagang andun ba yung paghipo ng Panginoon. So maganda ba yung, tinitingnan ko ba yung senaryo na naiwanan yung grupo ni na Sister Lisa. So ayun, sina Sister Lisa na yung kasama niyang pagdating dito. So ang ganda po ng way ba kung paano nadala si Sister Laila sa araw na ito. So nagpapatunay lamang po na ganyan po ang pagmamahal ng Panginoon. Kaya sabi namin, actually we are encouraged kasi yun bang andun yung desire namin na mag-akay ng kaluluwa sa Panginoon. And then tinitingnan mo yung sitwasyon, Lord, magpadala ka naman. So talagang inihanda ni Lord. At ang alam namin kanina talagang hindi siya makakarating dito. But anyway, andun yung pan na binigyan namin ng trucks, and then sabi niya, pupunta na lang. So we just come kasi mahirap. Yung bang ang nakita ko rito is that we just respect yung bang desisyon ng ini-evangelize natin. Kasi si Lord ang hahayaan natin hindi po sa kanila. So nung sabi niya na next time lang, okay, God bless you, yan, ganyan. And then umalis na kaming dalawa. Pero naiwanan si na Sister Lisa, and along the way, kumikilos pa rin po ang Panginoon. So nung dumating siya, kasama na niya ang ating kapatid. So, God bless you kapatid, and we believe na tuwing araw po ng iyong day off, makakasama ka namin, and then this coming Monday na naman, kasi yung usapan namin ni na Sister Jessa, 11 o'clock. Kaso yung isa namin kasama, naghintay pala doon, kaya medyo andun pala si Sister Lloyda. But anyway, praise the Lord. Kasi maganda pong umpisahan natin. Kasi alam po ninyo, kahit papaano kikilos at kikilos ang Panginoon. Katulad kahapon sa ating mga street preaching. Sa umaga, ang init-init. Akala namin na mag-aaltar call kami, walang darating. Pero bigla na lamang makikita mo na mayroong dumarating sa harapan na magpa-pray. Ganon din sa hapon.
with regards sa Ifugao, no? Parang walang tao. Pero pag you ask people to come to pray, maraming darating na magpapapray. Kaya mga kapatid, it is an encouragement to all of us. Talagang kumikilos po ang Panginoon. And even prayer, napakahalaga po ng prayer. Kaya sa pamamagitan po ng ating panalangin, God will answer our prayer. And Proverbs 8 verse 34, sabi rin po niya sa kanyang salita, "Blessed are those who listen to me, watching daily at my doors, waiting at my doorway." Kaya mga kapatid, pinagpala ang mga nakikinig, sabi niya ng Panginoon, ang mga naghihintay sa Kanya. Kaya wag po tayo manghinawa mga kapatid, na sa isang mananampalataya, nandun po sana na tayo ay maging woman of prayer. Yan. Marami po tayong dapat ipag-pray. Malayo tayo sa ating mga mahal sa buhay, but we can help them through our prayers. We pray for them sa kanilang mga pangangailangan, sa kanilang mga proteksyon, pwede po nating hilingin sa Panginoon. So being a believers, this is one way na huwag nating kalilimutan. This is our daily duty, ang manalangin. Number 2 is that praising God, pagpupuri sa Panginoon. So ang sarap pong magpuri sa Panginoon, di po ba? Yung inaawitan natin ang Panginoon at mararamdaman po natin yung kagalakan. Kaya nga masaya po ang nasa presensya ng Panginoon. Kaya sabi ulit ng isa nating kapatid kanina, yung kagalakan. Kahit na maaga siyang uuwi mamaya, pero inuna niya ang Panginoon dahil tunay po, there is joy na mararamdaman po natin kung tunay na may Kristo sa puso natin, nararamdaman po natin yung joy, kagalakan, na kahit na may mga testing, may problema sa buhay, pero there is something inside na ang saya-saya mo, wala namang nagpasaya sa'yo, meron nga nagbigay ng problema, pero deep inside, andun po yung joy na nararamdaman. No? At nagpapatunay lamang po na may Kristo sa puso. So, praising God, pagpupuri sa Panginoon. And Psalm 145 verse 2, sabi niya ulit yan sa Psalm 145 verse 2, every day, ayan, every day, I will praise you and exalt your name forever and ever. Oh, so every day, talagang sinasabihan po tayo mga kapatid na huwag nating kaliligtaan, huwag nating kalilimutan na bigyan ng papuri ang Panginoon. Yan, praising God, pagpupuri sa Kanya. Always give thanks to Him. So habang naglilinis sa bahay ni Amo, nagbabacuum, sige, awitan mo ang Panginoon. No? Habang naglilinis ng window, no, we can praise the Lord. No? Pwede nating bigyang papuri ang Panginoon. Kaya mga kapatid, ayan, ang sabi sa Kanyang salita, every day. No? Every day. Okay, number 3. Number 3 is that worshiping Him and Spirit and truth. No. Worshiping. No. Pagpupuri din, pagsamba sa Kanya sa pamamagitan ng Espiritu at katotohanan. Because God is looking for a true worshiper. May hinahanap po ang Diyos. Ang tanong, qualified ba tayo sa hinahanap ng Panginoon? Tingnan po natin ang John chapter 4 verses 23 to 24. Meron po tayong makikitang qualification dito ng hinahanap ni Lord, yung mga taong magsasamba sa Kanya, yung mga taong magpupuri sa Kanya. Sabi po dyan, yet a time is coming and has now come when the true worshipers, ang mga tunay na mananampalataya, sabi po dyan, will worship the Father in the Spirit and in truth. For they are the kind of worshipers the Father seeks. So, ibig sabihin, ang hinahanap ni Lord ay yung magpupuri sa Kanya sa katotohanan at Espiritu. I-explain po natin, ano ba yung katotohanan at bakit ang sabi dyan, katotohanan at Espiritu. Basahin po muna natin ang verse 24. And verse 24 sabi niya, God is Spirit, and His worshipers must worship in the Spirit and in truth.
So ang Diyos po ay Espiritu. Kaya hindi po natin nakikita ang Panginoon dahil siya ay Espiritu, pero siya po ay nararamdaman natin. Nararamdaman natin ang presensya ng Diyos. At alam natin na kumikilos ang Diyos sa buhay natin. So God is Spirit. And we as a human, alam natin yan that a man composed of body, soul, and spirit. Ayan ang tao. Meron siyang katawan, meron siyang kaluluwa, soul or kaluluwa, at meron siyang espiritu. Okay. At sabi diyan, God is Spirit. So, espiritu, ang Diyos ay espiritu. Kaya pala ang tao, meron din siyang spirit. Kaya lamang tinatawag na human spirit. Ang taong yan na may espiritu, naghahanap ng Diyos sa kanyang buhay. Salamat kay Lord. Dahil dinala po tayo ni Lord at ipinaunawa niya sa atin kung sino ang totoong Diyos. Kaya no wonder pala sa mundo ito, napakaraming tao ang naghahanap ng ibang Diyos. No? Ibang Diyos. Napakaraming relihiyon. Pero wala pong relihiyon na nakapagliligtas, kundi tanging relasyon lamang sa Panginoon. Dahil ang hanap ni Lord ay relasyon at hindi po relihiyon. So sa pamamagitan ng salita ng Diyos, the more na nakikilala natin kung sino nga ba ang Panginoon. So sabi diyan, God is looking for a true worshipers. And what are the qualifications of the true worshipers? Number 1, sabi doon, no, worship in spirit. So kinakailangan na sambahin ang Panginoon sa pamamagitan ng Espiritu. So ibig sabihin, yun lamang mga taong may Espiritu ng Diyos sa kanilang buhay, sila po ang hinahanap ng Panginoon na magpuri sa Kanya. Sabi ko kanina, merong Espiritu ang tao, pero human spirit. Isinilang tayo sa mundong ito na walang Espiritu ng Diyos. So, yun po yung kulang. Especially for us Filipinos, maka-Diyos tayo, mula bata, kilala na natin si Jesus. Pero hanggang doon lang, hindi natin siya lubusang kilala. Sakalang po natin siya makikilala kung tayo ay magbabasa ng Biblia, makikinig sa kanyang salita, the more na nakikilala natin kung sino nga ba si Jesus sa buhay natin. So, isinilang tayo sa mundong ito na we have only human spirit. We don't have the Spirit of God. At maaaring may ibang tao na hindi lamang human spirit, kundi espiritu ng diablo yung napasa kanila. Kaya pala may mga tao din na nade-demon possessed, di ba? May mga taong nasasaniba ng masamang espiritu, which is real po ito na nangyayari sa buhay ng tao. No? May mga taong ganun, no? Na talagang nade-demon possessed sila. Kasi ibang klaseng demonyo yung pumasok sa kanila, that is the evil spirit. No? But, makikita po natin dito na pwede pala tayo magkaroon ng Espiritu ng Diyos. At yun yung kulang sa atin nung tayo pinanganak sa mundo ito. So, paano po tayo magkakaroon ng Espiritu ng Panginoon? Of course, una sa lahat ay repentance, pagsisisi. Kaya, di ba, nandun na we acknowledge our sin. Nagsisisi tayo dahil no one is righteous, sabi sa kanyang salita. Lahat po ay nagkasala, that all of us need to repent, and all of us need to ask forgiveness to God. And then, nung tayo po ay bukal sa puso ang paghingi ng tawad sa Panginoon, and then what we need to do is we open our heart and receive Jesus Christ as our Lord and personal Savior. Kaya di po ba pag may mga baguhan tayo, nililid natin in sinner's prayer. Kasi gusto nating ipakita sa kanila or ipabatid sa kanila that we need to declare and we need to confess that Jesus Christ is our Lord and personal Savior. Dahil napakahalaga po yung prayer na yun. So yun yung ginagawa natin pag mayroong mga baguhan. So actually kanina yun yung para bang may konting guilty kasi nga hindi na ipag-pray. Kasi minsan yun yung ginagawa. We lead sinner's prayer and then we pray for that person pag may baguhan tayong nakakasama. Katulad nung yung binibisita natin sa ospital noon na nasa ICU, si Sister Marie.
Actually, binalikan namin ni Sister Norma kasi nagbakasyon kayo ni Sister Margie. So, binalikan namin ni Sister Norma, si Sister Marina yon, yung natagpuan sa ICU, nung dinadalaw natin yung isang Ifugao, di ba? Si Sister Leonor. And then, andun kasi parang sa akin, parang may mabigat dahil hindi ko pa siya nailid in sinner's prayer. Kasi nga, ang nangyari noon, di ba hindi siya nakakapagsalita? Pero nung next na pumunta na kami, meron na siyang boses, no? So, what we do nung kasama ko si Sister Norma, kasi yun talaga yung purpose. Although, gusto rin namin bisitahin yung kapatid na yung taga-Ifugao na yun, tamang-tamang nasalubong namin dahil ililipat na siya dito sa isang ospital. Pero na-meet namin doon sa elevator. Sabi ko, ang bait ni Lord. Itong isa namin bibisitahin, andito na nakasalubong namin sa lift na ililipat na siya. So we talk yung kanyang anak na nagbabantay. And then, hinanap namin kasi wala na siya sa ICU. At least, maganda yung ginawa noon ni Sister Olive kasi pinicture niya yung kamay. Kasi hindi basta-basta magpipicture para makuha lang namin yung full name niya. And then we explain to her. Baka sa susunod na balik namin, wala ka na dito, alam namin kung saan ka namin hahanapin. So yung purpose pa ng pag-picture sa kamay ay talagang na-accomplish. Kasi yun yung ipinakita namin. Yung picture ng pangalan niya na nakasulat sa kanyang kamay, yun yung ipinakita namin doon sa nurse na sa ICU na yun para makuha kung saang ward. So nahanap namin sa madalit salita, nahanap namin siya. At yun pala, no, it's really not a coincidence again. Kasi alam ko natin na ang kapatid na yon ay kailangan din pala niya ang tulong. Aside from we pray ng sinner's prayer, we pray during that time, and then doon namin nalaman na nangangailangan ng tulong dahil patapos na yung kanyang visa. Tapos na yung kanyang visa, hindi nirecontract ng amo na abutan sa ospital. So inilapit natin sa consulate, inireport. And then, yung next na naman na dinalaw namin, pauwi na siya. So, siya ay nagpapasalamat. So, we just continue na in-encourage namin na wag niyang kalilimutan ang Panginoon. So, napakaganda po ng ginagawa ng Panginoon. Kaya mga kapatid, no, kasi kailangan po natin. So, sabi natin kanina, when we repent and accept Jesus Christ as our Lord and personal Savior, doon po dumarating sa atin ang Espiritu ng Panginoon. Kaya nga very powerful. Kaya even in your family, sa mga mahal mo sa buhay, why not lead them in a sinner's prayer? Pag kayo umuuwi sa family ninyo, mag-gather kayo a simple Bible sharing, and after that, you ask them, you lead your family in a sinner's prayer. I-lead mo sila yung pagtanggap sa Panginoong Jesus as their Lord and personal Savior. Because that prayer is very powerful. So magkakaroon ng Espiritu ng Panginoon. So meron ng Espiritu ng Panginoon. No? Pag tinanggap natin si Jesus sa buhay natin, meron ng Espiritu ng Panginoon. At yan ay nakatira sa puso natin. And we become the temple of God. And then ano naman po yung katotohanan? Kasi sabi diyan, ang hinahanap ng Panginoon, those who will worship in spirit and in truth. Ang katotohanan po ay ang salita ng Diyos. Ito ang katotohanan. Kaya kaparti po ng pagpupuri natin sa Panginoon ay ang pag-aaral ng salita ng Diyos para malaman natin ang katotohanan. Kasi napakarami nating mga superstitious belief, may mga bagay-bagay kung ano yung mga napakinggan natin sa ating mga lolo, mga lola, mga nakakatanda sa atin. Di ba naniniwala tayo? Yun pala ang pamantayan natin right now is the Word of God. Kung ano ang sinasabi po ng salita ng Diyos, yun po ang dapat sundin. Kaya turuan din po ninyo ang inyong mga mahal sa buhay, family, especially kayong mga nasa highland, di ba? Ayan. Kasi pag nag-offer kayo, di ba, mahilig sila sa mga offering. 4 pa ang paa ang inu-offer ninyo. Buti sa amin sa Lowland, mas mura kami mag-offer. Noon yun, pero hindi na ngayon. Kasi pag nag-o-offer lang kami, o pag medyo napanaginipan yung mga namatay,
sasabihin na nagugutom, ayan, magpapadasal. Gagawa lang kami ng binubilo, no, kunting kakanin, pwede na. Yun ang tradisyon din. Pero kung tutuusin, hindi po yun tama. Because it is not in the Word of God. Kundi dapat maayos. Kaya ngayon ay hindi na pala yung mga dapat na ginagawa. Because that is man-made. Dahil ang batayan natin ay ang salita ng Diyos. Kung nasa kanyang salita, of course, we're going to obey. Pero kung wala sa salita ng Diyos, ay hindi natin susundin. That is man-made lamang po. Okay. So God is looking for a true worshipers, those who will worship Him and Spirit and truth. Okay. Number 4. Number 4 po natin is that faith in action. Oh. Ano ba yung faith? Ang ibig sabihin ng faith, to see is to believe. Yun po yung ibig sabihin ng faith. Sa mundo, to see is to believe. Pero sa atin, to believe is to see. Maniwala po muna tayo, and then makikita natin. Okay? So yung faith po natin ay kinakailangang may kalakip na gawa. James chapter 2, 16 to 17. Sabi diyan, if one of you says to them, go in peace, keep warm and well fed, but does nothing about their physical needs, what good is it? Verse 17. In the same way, faith by itself, if it is not accompanied by action, is dead. Kaya ang hinahanap po ng Panginoon ay isang pananampalataya na may kalakip na gawa. No? Katulad ngayon, pag sinasabi natin na tayo ay naniniwala sa Diyos, paano natin ngayon ipapamalas na tunay at totoo na tayo ay may pananalig sa Diyos? This is one way na ginagawa natin. Araw ng day off natin, we go sa tahanan ni Lord para purihin siya. Kaya kanina, inawitan natin ang Panginoon, no? Para mapakinggan ang kanyang salita, para meron tayong baon-baon. Remember the Word of God. Ito po yung pagkain ng ating kaluluwa at espiritu. So yung faith natin ay kinakailangan may kalakip po na gawa. Okay. And we need to live by faith and not by sight anymore. I-apply po natin ang faith sa lahat po ng areas ng buhay natin. Yun bang hindi tayo nagdo-double mind, hindi tayo nagne-negative, kundi alam natin at nagtitiwala tayo sa sinabi ng Panginoon. So yung faith po natin at nag-i-increase po yung faith natin, sabi ko nga, we need increasing faith. Pataas na pananampalataya. Hindi po sigsag na pananampalataya. Hindi lang tuwing araw ng day off mo na mataas yung pananampalataya mo. Bukas medyo bumababa. And then, ayan, pababa ng pababa. Pag araw na naman ng day off, then pupunta na naman sa tahanan ni Lord, tataas na naman ang pananampalataya. Hindi po dapat sigsag, kundi ang ginagawa po natin ay pataas ang ating pananampalataya. Because God will change us from glory to glory. Okay, number 5. Number 5 po na pwede na sinasabi nating believers' daily duties that need spiritual food. Oh, need spiritual food. Katulad po physically, di ba sa isang araw, ilang beses tayong kakain. Merong tinatawag na breakfast, merienda, tayo mga Pilipino, galing mag-merienda, ano? Kung sa Pilipinas, 9 o'clock, 10 o'clock, merienda time. Oh. And then, lunch time. Pag 3 o'clock, 2 o'clock, ay, merienda na naman. Ayan, 6 o'clock, 7 o'clock, dinner time or supper. Matutulog ka na sa gabi, kakain pa, merienda pa, ilang beses. So, pinapakain natin itong ating natural, physical na body. Ganon din po dapat ang ating kaluluwa at espiritu. At ang pagkain niya is the Word of God. Katulad ngayon, tayo ay nag-aaral ng salita ng Diyos.
So sa madaling salita, pinapakain po natin ang ating kaluluwa at espiritu. Sabi po doon sa Matthew chapter 4 verse 4, sabi sa kanyang salita, Jesus answered, "It is written, man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God." Kaya balanse lamang po yung ginagawa natin sa mundo ito. Pag pinapakain natin yung ating natural, physical body, ganun din po ang ating spiritual na buhay. At ang pagkain niya ay ang salita ng Diyos. Psalm 119 verse 105. Sabi niyo ulit yan. Sa Psalm 119 verse 105, "Your word is a lamp for my feet, a light on my path." Dahil tunay po, ang salita ng Diyos, ito po yung nagbibigay ilaw, tanglaw ng buhay po natin. Nagbibigay ilaw doon sa dinadaanan natin para maliwanag. No? Kaya salamat sa kanyang salita dahil sa kapangyarihan po ng salita ng Diyos. Talagang nagbibigay po siya ng liwanag sa buhay natin. And Hebrews 4 verse 12. O, tingnan po ninyo yung kapangyarihan ng salita ng Diyos. In Hebrews 4 verse 12, sabi diyan, "For the word of God is alive and active." Kaya buhay na buhay po ang salita ng Diyos. "Sharper than any double-edged sword. It penetrates even to dividing soul and spirit, joints and marrow. It judges the thoughts and attitudes of the heart." So ganyan po. Kaya sa pakikinig po natin ng salita ng Diyos, minsan natatamaan po tayo. Minsan meron tayong napapakinggan na parang tinutusok yung puso natin. So nangungusap actually ang salita ng Diyos. Dahil ganyan po makapangyarihan ang salita ng Diyos. Nangungusap siya. Sinasabihan po niya tayo kung tama o hindi yung ginagawa po natin. Kaya manatili po tayo sa salita ng Panginoon. Okay, pang-anim po natin. Pang-anim is the sharing the goodness of God. Sharing the goodness of God. O, tingnan ninyo kanina, di ba? Meron tayong testimony portion na kung saan nandun po na inihahayag natin ang kabutihan ng Panginoon. Sinasabi natin na may ginawa ang Diyos sa buhay natin. And I believe that all of us, meron pong ginawa. No? Meron ginawa ang Diyos sa buhay natin. Kaya meron pong testimony ang bawat isa sa atin. Imagine that, mula nung tayo nagkamali sa mundong ito, kung tutusin, ang daming blessing na ibinigay ni Lord. Yun bang paggising mo lamang sa umaga, buhay ka pa? That's already a blessing. That's already the goodness of God na ginawa po niya sa buhay natin. And every day makikita po natin. So napakahalaga din po that we're going to share the goodness of God. And one way din po na pag-share po sa goodness of God, sabi doon sa Acts chapter 1 verse 8, yan, sabi diyan sa Acts chapter 1 verse 8, "But you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem, and in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth." So one way po para ihayag po natin ang kabutihan ng Panginoon ay that tayo po ay magiging witness. Witnesses means sharing also the Word of God. Pag-i-evangelize. Kaya yung pag-i-evangelize, napakahalaga po ito because souls are very precious in the sight of God. Bawat kaluluwa po ay mahalaga sa mata ng Panginoon. Kaya yung, di ba sabi sa kanyang salita, pag nahanap na lamang yung isang kaluluwa na nawawala, no? Thousands of angels are rejoicing. So makikita po natin na ang kaluluwa, ang tao po ay napakahalaga sa mata ng Panginoon. So sabi diyan, "You will be witnesses in Jerusalem." Kanino po tayo maghahayag ng salita ng Panginoon? Sino yung mga taga-Jerusalem? They are our families. Kaya mga kapatid, we need to share the Word of God to our families. Ihayag natin ang kabutihan ng Panginoon. So, para more effective po na maihayag natin ang kabutihan ng Panginoon, ay ayusin natin yung spiritual life natin. Kasi kung marami tayong mga testimony, makikita po ng pamilya natin kung paano ang pagkilos ni Lord sa buhay natin, madali po natin silang maaakay.
Kasi nakikita nila yung buhay mo na ikaw ay pinagpapala ng Panginoon. Madali po nating maakay dahil pwede nating sabihin sa kanila na ganito ang ginawa ni Lord sa buhay ko. Kasi kung wala siguro si Lord sa buhay ko, baka napaliwala na ang buhay ko or ako ay naging pasaway sa mundo. But because of the Word of God, may ginawa ang Panginoon. So kung makikita po, especially ng ating mga family, kung paano po tayo binago ng Panginoon, maging sa mga ugali natin, kung dati tayo ay mataas, and then nagkaroon tayo ng humbleness, nandun na talagang napakabait natin, hindi na tayo masungit na ate, hindi na tayo yung ating palautos, na wala na tayong ginawa sa mga nakakabata, kundi, oy, ikaw nga maglinis dito, ikaw nga magbugas ng pinggan, pero biglang naiba si ate. Bakit? Dahil siya ay naniwala sa Panginoon, so she become good example, naging ilaw, naging asin sa pamilya. So we can lead them to Christ. Madali po natin silang maaakay kasi may mga testimony po tayo na nakikita ng mga taong nakapaligid sa atin, especially our families. So, Jerusalem, na maging witness po tayo, and all Judea, yung ating mga kapitbahay. So, dapat po sa Pilipinas nakikipagkapitbahay tayo, hindi yung hindi mo kilala yung kapitbahay mo. Dapat kilala po natin kung sino yung mga kapitbahay natin. Huwag tayong magmana sa mga Chinese dito. Imagine, hindi magkakaalam yung magkakapitbahay sa gate. Ang magkakakilala lang yung kanilang mga helper. Sila yung magkakakilala. Pero yung mga, minsan, yung mga nagmamayari, mga employer, hindi sila magkakakilala. No? Sino sa inyo dito yung ikaw yung nagkwekwento kung sino yung kapitbahay nila? Amen. Diba? Amen. Ako rin ganoon noon. Kasi kaibigan ko yung kapitbahay. So sabi ng amo ko, you know them? Yes, I know them. And then one time nakasabay sa lift. Ay, hello ma'am. Good afternoon. And sabi ng madam ko, tinatanong sino daw, kapitbahay natin, bakit hindi mo kilala? Diba? And then next time, nag-hello na sila. O, di ba? Yun ba ikaw yung magiging way para magkakilala yung mga magkakapitbahay? Kasi ganito dito. Pero sa Pilipinas, di ba? Kasi buong baryo alam mo kung sino ang mga tao sa baryo. Isn't it? Yan. So, they are our Judea that we need also to share the word of God. And Samaria. And to the ends of the earth, saan man tayo dalhin ng Panginoon. Bilang isang mananampalataya, we need to share the Word of God. Nandun po sana yung passion natin to evangelize. Actually, sabi ko nga kay Lord, Lord, nung baguhan ako sa iyo, talagang yung passion ko sa pag-i-evangelize. Kasi ang dami-dami kong akay noon, Lord. Bilang na bilang ko kung sino yung mga naakay ko sa iyo, Panginoon. Some of them ginagamit na ng Panginoon. Lord, parang wala na akong naaakay. Yun ba minsan yung sinasabi ko kay Lord? Kaya sabi ko, Lord, ibalik mo naman yung passion ko na mag-akay. Because I also know that na isa rin, Lord, sa gift na ibinigay mo sa akin, yung gift of evangelization. Kaya gustong-gusto ko ang street preaching actually. Kasi dyan po ako nahubog sa street preaching. Diyan yung unang pagkakagamit ng Panginoon sa akin to preach the Word of God, it is in the street preaching. Kaya mahal ko ang street preaching actually, kasi diyan ako nahubog. Kaya noong na-restore yung street preaching natin, andun yung joy. Which is, maganda kasi yung mag-evangelize ba. Even the man-to-man evangelization. Noon nga, pag may grupo, talagang yung courage ba, yung boldness na haharapin mo yung isang grupo, and then sasabihin mo lang, just give us 10 minutes or 5 minutes to share the Word of God. And then we pray for them. No? So sabi ko kay Lord, Lord, parang nakalimutan ko na yata yung passion of evangelization. Kaya sabi ko, ibalik mo nga, Lord. No? Yung pag-aakay ng kaluluwa. So praise God. Dahil makikita po natin dito that souls are very precious in the sight of God.
Kasi hindi lang natin alam. In times na madi-discourage ka, you remember na ginamit ka ng Panginoon nung meron kang naishira ng salita ng Panginoon, na merong na-assure in the kingdom of God through you. Nakaka-bless mga kapatid. No? Yung bang andun yung iba yung joy na malaman mo na salamat Lord. So yun yung magbibigay sa'yo ng encouragement, lalo na pag medyo nadadown ka. And then makikita mo yung mga taong inakay mo para sa Panginoon na very active sila, mag-i-encourage ka. Kaya maganda po yung may mga akay sa Panginoon because they will give you encouragement. No? So it's not only sharing the goodness of God, no? Another, sabi ni Lord sa atin, na kinakailangan kaparte din po ng duty natin as a believers is to become fruitful, mamunga. Be fruitful. Remember, ang mga mananampalataya, hindi po tayo talunan sa mundong ito. Dapat tayo po yung ulo at hindi buntot. Ika nga. So, be fruitful. In John 15 verses 1 to 8. Okay. Yan, sabi ni Lord, I am the true vine and my Father is the gardener. Okay. He cuts off every branch in me that bears no fruit, while every branch that does bear fruit he prunes, so that it will be even more fruitful. Kaya pala, ang pruning po ay masakit. No? Kung gusto mong mamunga kapatid, kapatid po ay prunings. Ano yung prunings na nangyayari? Kaya may mga testing, may mga trials sa buhay po natin that is part of prunings. Upang sa ganon, tayo ay damor pa na maging mamunga. Next verse. You are already clean because of the word I have spoken to you. So ang salita ng Diyos ay naglilinis po sa atin. Bakit tayo nililinisan ng salita ng Panginoon? Kasi pag napakinggan natin, we will put it in action. So may pagbabago, maging mga ugali natin, binabago ng Panginoon. Because of the Word of God. Next verse. Remain in me. Sabi ni Lord, manatili kayo sa akin. As I also remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me. So manatili po tayo sa Panginoon. Verse 5, sabi diyan, I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. So kung walang Kristo sa buhay, wala po tayong magagawa mga kapatid. Next verse. If you do not remain in me, you are like a branch that is thrown away and withers. Such branches are picked up, thrown into the fire, and burned. Kaya magiging makakat-off, mapuputol. Verse 7, if you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish and it will be done for you. O, one way din pala para sasagutin ni Lord ang ating mga panalangin ay kung tayo po ay mamumunga. Kaya naghahanap si Lord ng bunga, mga kapatid. O, dapat po meron po tayong bunga bilang mga Kristiyano. And verse 8, sabi niya, this is to my Father's glory that you bear much fruit, showing yourselves to be my disciples. So sa isang mananampalataya, nandun po sana ng buhay natin sa mundong ito ay mabunga. Pag sinabi pong mabunga ang buhay natin sa mundong ito, makikita mo talaga that you are blessed. Pinagpapala ka ng Panginoon. And the last one po na kinakailangan gawin natin is that always obey. No, always obey. Every day in our life. Hindi lamang po pag-araw ng day off natin na tayo nag-u-obey sa Panginoon. But every day, kinakailangan mag-obey tayo. Di ba sa employment natin, kinakailangan mag-obey tayo? No? Walang araw yan. Walang oras yan na pinipili. No? As long as kung anong sasabihin ni Amo, no? We need to obey. So always obey. John 14 verse 15. If you love me, keep my commands. Pag mahal natin ang Diyos, sabi niya, simple lang naman. If you love me, sabi ni Lord, keep my commands. Yung utos ng Diyos. Ano po yung utos ng Panginoon? Nandito sa kanyang salita.
Kaya nga po tayo nag-aaral, nakikinig sa salita ng Diyos para malaman po natin ang utos ng Panginoon. Ito po ang tinatawag na batas ng Diyos. So, ang batas ng Diyos, kinakailangan sundin natin. Dito nga sa mundo, pag hindi mo sinunod ang batas sa mundo, no? Talagang meron siyang kakambal na parusa. So, we need also to keep the commands of God. Sabi ni Lord, kung tunay na mahal mo ako, sumunod ka sa ipinag-uutos ko sa iyo. Okay. So, ano po yung pinag-aralan natin na believer's daily duty? Una sa lahat, yung prayer. Kaya wag nating kalilimutan manalangin. No? Every day, every time, 24 hours, dapat po naka-prayer po tayo, naka-online tayo. Yung cellphone na natin, palaging naka-online. Kahit natulog ka, online pa rin yung cellphone mo. So, how much more mga kapatid, kung yung espiritu po natin ay palaging naka-tune in sa Panginoon, nandun po na yung prayer life po natin ay talagang maayos yung prayer life natin. Another is that praising God, pagpupuri sa Panginoon. So, yung pagpupuri sa Panginoon, huwag natin kalilimutan, every time give thanks to God. Because everything that happened in our life hangs on God. So magpuri po tayo sa Kanya. Worshiping Him in spirit and in truth. Ayan, papurihan natin sa pamamagitan ng Espiritu at ng katotohanan. Katotohanan, we need the Word of God. Faith in action. Yung ating pananampalataya, dapat po ay isinasagawa natin. Hindi lamang tayo tagapakinig, kundi tagagawa ng salita ng Diyos. And then sabi dyan, need spiritual food. Kaya mga kapatid, hindi lamang po pag araw ng day off natin, na tayo ay nakikinig sa kanyang salita, even po sa bahay po ng inyong mga amo, you need to read the Word of God. Kaya mahalaga po na meron tayong Bible. So, bumili naman po tayo ng Bible kung yung cellphone nga ang mahal-mahal. Ay di, mag-Bible po tayo. Hindi po yung Bible sa cellphone, mas maganda yung talagang meron tayong actual na Bible na kung saan uumpisahan mong magbasa in the book of Genesis at magtatapos ka in the book of Revelation. Yan. Basahin po natin yung Biblia, the whole Bible. Magkaroon po tayo ng Bible reading. And then, after that is sharing the goodness of God. No? Ihayag ang kabutihan ng Panginoon. And of course, be fruitful. Maging mabunga po tayo. Paano tayo magiging mabunga? Remain in Him. Manatili tayo kay Kristo. And of course, always obey. Obedience. No? Obedience, mag-obey po tayo sa Panginoon. So mga kapatid, ito po yung mga duties po natin na huwag po nating kalilimutan. Dahil ang Panginoon, nalulugod po siya pag ginagawa po natin yung mga the best na gawain natin para sa Kanya. Malulugod ang Diyos at kung nakuha po natin ang favor ng Panginoon, of course, pagpapalang umaapaw, rumaragas ang pagpapala, ang ibibigay ni Lord sa buhay natin. Kaya patuloy lamang po tayo sa Diyos na ating paglingkuran. Panginoon, salamat Lord God sa iyong mga salita na amin nga pong napakinggan sa pagkakataon na ito. Na tunay nga po, being a believer, O God, may mga dapat po kaming gawin, O God, upang sa ganun, O Diyos, ay malugod ka sa buhay po namin. Kaya tulungan mo kami, Panginoon, na hindi lamang po kami tagapakinig ng iyong salita, kundi higit sa lahat, tagagawa ng iyong banal na salita. Salamat, Panginoon, sa patuloy na pagtuturo mo po, paggagabay sa bawat isa. Salamat, Lord, at ibinabalik ko sa mataas na papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. Balik ko